Sa sobrang lakas ng hangin na tumama dito sa Binakayan area, 2 poste na putol sa bahaging yon. At dito naman sa aking likuran, pati nga itong billboard ay tumumpa na rin. Di kalayuan sa lugar, ilang puno pa ang bumagsak at ang daan hirap ng maaninan. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Sa Noveleta naman, sa lalawigan pa rin ng Cavite, isang bahay ang nabagsakan ng nabuwal na puno ng mangga. Patay ang isang ina na buntis pa man din, pati ang isa sa mga anak niya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Walang nag-aalang magdudulot ng malaking trahedya sa pamilya Alegre ang kauna-unahang bagyo pa lang ngayong tagulan. Pasado 2:00 kanina madaling araw kung kailan daw inakala nilang pahupa na ang hampas ng hangin ng bagyong Basyang at papalalim pa lamang ang tulog nila mag-anak. Biglang lumagpak ang nabuwal na puno ng mangga sa kanilang bahay sa Barangay Luciano, 13 Martires, Cavite. Sabi lang ng misis ko, tulong, yun na lang, wala nang din nakapagsalita. Bago nagsisigaw na ako, yung mga anak ko naglabasan, kanya-kanya ako. Kala ko nga, ubos ng anak ko eh. Sa pool sa pagkakabagsak ng puno sa kanilang bahay ang misis na si Mirna at ang 2 taong gulang na bunso na si Jane Michelle. Ang mas nakapanlulumo, 2 buwang buntis pa si Mirna. Para nga ako maloloko eh. Sa loob-loob ko, kaya ko yan. Ang 4 pa nilang anak na katabi rin nilang natutulog ng mga oras sa iyon, ligtas ang nakatakbo palayo. Pero ang panganay na si Rubinel, nagtamo ng sugat sa pisngi mula sa mga bumagsak na yero at nabasag na salamin. May 1 oras namang naipit si Ruben sa bumagsak na puno. Inangat po namin lahat. Sabay kami, pati yung sanga. Inangat niyo yung sanga? Oo, at saka pati bubong. Kinaya niyo ba? Ilang kayo bumuhat sa sanga? Marami po. Ilang kayo? Siguro mga 2 po kami dito. Di naman maawat sa pagtangis ang 4 pang naulila ni Mirna nang makita ang kanilang ina at kapatid na nakahimlay at inihahanda na sa punerarya. Hiling ni Ruben ngayon, maalalayan siya sa pagbuo ng bagong tahanan na inagawa ng ina ng bagyong Basyang. Mula sa 13 Martires, Cavite, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Na-late ang kalihim ng DILG na si Jessie Robredo sa briefing kanina ng National Disaster Coordinating Council. Hindi ito pinalampas ni Pangulong Noynoy Aquino. Nakatutok si Rida Reyes. I was hoping DILG was present. Ito ang maiksing ngunit malamang pahayag ni Pangulong Noynoy Aquino kay DILG Secretary Jessie Robredo. Wala kasi si Robredo sa maagang NDCC briefing sa Camp Aguinaldo na ipinatawag ni Pangulong Aquino. Ilang minuto ang nakalipas mula nang makaalis ang Pangulo sa Camp Aguinaldo, saka naman dumating si Robredo. Paliwanag niya. Ang problema ko lang talaga, I was not informed. In fact, may contact number here sa NDCC, wala pa. So, dumaan na ako, sabi ko, ito yung numero ko, please call me. Gayunman, hindi naman daw ito nangangahulugang tinatalikuran na niya ang kanyang mga tungkulin bilang kalihim. Mula sa Camp Aguinaldo, agad siyang dumiretso sa Camp Crame para dumalo sa case conference na ipinatawag ni PNP Chief Jesus Versosa. Pangunahin tinalakay ang transformation program ng PNP. Kabilang dito ang pagsasaayos ng mga pasilidad ng kapulisan mula sa Camp Crame hanggang sa mga local police station. Pero ang mas tututukan daw nila ay ang pagpapabango ng imahe ng mga pulis sa publiko. Kasama na rito ang pagtula ng ilang pulis sa harap mismo ng mga estudyante. Sa tuwing ako inyong lalapitan, buong puso ko kayong tutulungan dahil nais ko kayong maging matalik na kaibigan. Kaya mga bata at mga kaibigan, kung kayo ang may problema, huwag kayong mag-atubiling. Ako'y lapitan. There is a change in how people perceive their police force. At yun yung sabi natin, yung tunay transformation, hindi lang po sa building, hindi lang sa gamit, kundi sa ugali ng ating kapulisan. Nais rin ng 2 ahensya na isailalim sa tamang proseso ang paraan ng paghawak sa mga kaso. Patuloy lamang daw ito na walang pinapanigan ang hustisya. Hindi lang isolve ang kaso up to the point na maisampa ang demanda kung hindi ma-apprehend ang mga suspects at hanggang sa ma-convict itong mga ito. Rida Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Abot-abot ang aberya sa mga paliparan dahil sa mga nakansilang mga flight o yung paglipad ng mga aeroplano dulot ng bagyong Basyang. Ang ilang pasahero nga ay 10 oras daw na stranded. Nakatutok si Mark Salazar. Kung meron mang dapat silang ipagpasalamat, mabuti na ring naabala lamang sila at hindi nasalanta ng bagyong Basyang. Inip lang ang kalaban ng daan-daang pasahero kanina sa NAIA.
Sa Terminal 2, mahigit 10 oras nang nakatenga ang maraming pauwi ng probinsya. Sa huling flight advisory ng NIA, 37 domestic flights ang na-cancel at 4 na international flights. Wala kaming tulog, wala pang kain. Ay, hindi kayo kumain? Hindi, wala nang oras. Sa Terminal 3, 14 namang domestic flights ang kanselado. Sa Terminal 1, delayed naman ang 15 international flights at mga OFW ang higit na apektado. Pinapunta kami kung para sa change schedule ng flight. Kailan daw? Hindi pa alam kasi tumatawag pa sila sa opisina. Kahit nga may banta pa ng bagyo, pinipilit na maraming OFW na makalipad sa takot na magkaproblema sa naghihintay nila mga employer. Kasi gawa yung letter guarantee namin saka okay to board, baka magkaproblema kaya sasakay na rin kami. Siyempre, kapag may aberya sa NAIA, damay ang paliparan sa mga probinsya. Sa Zamboanga Airport, wala kang makikitang eroplano sa runway, pero dagsa ang nag-aabang na pasahero. Simula pa raw kahapon ganito, kaya maging ang national newspapers na dala sa kanila ng mga eroplano sa umaga, wala rin. Maraming pasahero naman mula pa sa iba't ibang bansa ang matyagang naghintay sa lounge ng Mactan International Airport sa Cebu. Kaninang tanghali matapos na 10 international flights ang na-divert dito. Nakalanding naman sa Maynila ang lahat ng 10 flights kaninang alas 12:30 ng hapon. Inaasahang babalik rin sa normal ang flight sa paglabas ng bagyong Basyang sa bansa. Kanina, isa-isa na ring lumilipad ang mga eroplano sa NAIA. Hanggang bukas, mahahabol rin daw ng mga flights ang pagsakay sa lahat ng mga naabala ng cancelled at delayed flights simula kahapon. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, naparalisa naman ang operasyon ng LRT at MRT dahil sa brownout na dulot ng bagyong Basyang. Perwisyo tuloy ang inabot ng napakaraming pasahero. Nakatutok si John Consulta. Pasado alas 7 ng umaga, ganito ang nakita sa North Avenue MRT Station sa EDSA. Nagbistulang dagat ng mga pasaherong stranded. Simula kasi kaninang alas 5 ng madaling araw, naparalisa na ang operasyon ng MRT at LRT dahil sa kawalan ng kuryente dulot ng bagyong Basyang. Yung mga sumasakay sa train namin na konting tiis lang, hopefully by 12 o'clock we can resume operations or whenever na bumalik ang power. Ganito rin halos ang makikita sa mga LRT station. Makapal na taong naghihintay ng pagkakataong makasakay para makapasok sa opisina at makaabot sa appointment. Apektado ang MRT at LRT nang bumagsak na power supply dahil sa pananalasa ng bagyong Basyang simula kagabi. Kapansin-pansin din na nabawasan ang mga namamasada ngayong araw. Kaya halos walang magawa kundi makapag-agawan ng mga pasahero, lalo na ang mga may importanteng lakad. Late po, wala pong masakyan. Hindi nga ako makasakay, dapat bus na lang sasakyan ko or taxi. Kaso mo, ang hirap talaga. Dahil sa pagtigil ng operasyon ng MRT dala ng bagyong Basyang, daang-daang pasahero na stranded ngayon dito sa kahabaan ng North EDSA. Kaya naman ang otoridad, kanya-kanya na diskarte para maibisan ang paghihirap ng ating mga pasahero. Bukod sa pagkapakalat ng mga libreng sakay, nangharang din ang mga tauhan ng LTO at MMDA na mga namamasadang AUV. Di para manghuli, kundi para pakiusapan silang mamasada kahit labas sa kanilang linya para lang mabawasan ang mga pasaherong stranded. Idiretso mo na lang. Wala na, nabato na namin lahat na coordinate na yan, ha? May sakay lang natin sila dahil walang ano. They will not apprehend. Alright. Traffic assistant lang tayo. Ating isakay ang mga tao. Si clock. Malaking bagay ito. Pero late ka na. Medyo. Paano sir? Paano yan? Di pasok pa rin. Piling naman kayo bumiyahe kahit wala sa linya. Pwede. Para makatulong. Dagdag kita to, sigurado. Pasado alas 2 ng hapon na nanumbalik ang operasyon ng LRT Lines 1 and 2 at limitadong biyahe ng MRT mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard. Kaya ang MMDA, itinuloy pa rin ang off-plan libreng sakay para kahit paano'y makatulong sa mga stranded pang pasahero. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Nawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Luzon sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Basyang. Apektado ang malaking bahagi ng Metro Manila. Nakatutok si Julio Segovia. Magdamag na walang kuryente sa malaking bahagi ng Metro Manila. Isa sa mga apektado, ang laundry shop na ito sa Quezon City. Marami pa naman daw silang tanggap na labada. Makikiusap na lang po kami na baka pwedeng sa susunod na lang na araw. Basta magkakuryente ngayon tapos yun hanggang mamayang gabi. Apektado rin ang karinderya ni Nanay Rustica. Sana naman pag nagpapataas sila, ayusin din naman nila ang pagbibigay kaagad ng
ng kuryente sa mga tao. Nangangapa kami lahat. Tapos ang pagluluto, hindi ko maintindihan kung luto na o hilaw pa dahil napakadilim. Mag-aalauna kaninang madaling araw nang magdeklara ng system blackout ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa buong Luzon Grid. NGCP ang nagsisilbing electricity highway o daanan ng kuryente mula generator papunta sa mga distributor gaya ng Meralco. Kaya apektado nito ang lahat ng franchise area ng Meralco.